Mahalaga ba ang pagpasa ng quarterly breeding report o yung tinatawag na QBR sa Department of Environment and Natural Resources or tinatawag na DENR? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. So yung tatalakayin natin ngayon ay bakit kailangan natin magpasa ng QBR sa DENR. Ano ang purpose nito at bakit tayo obligadong magpasa? At ito ba ay mahalaga? So yun po yung ating pag-uusapan. Dahil marami sa ating mga kahabi nalilito kung bakit kailangan pa magpasa nito. At doon naman po sa wala pang certificate of wildlife registration or wala pang wildlife farm permit ay pwede nyo po itong mapakinggan para pag nagkaroon po kayo, pag nag-apply po kayo ay meron na po kayong idea kung ano ang purpose at bakit mahalaga ang pagpasa ng QBR. So tara po, simulan na po natin. Oo, mahalaga ang pagpapasa ng quarterly breeding report o yung tinatawag na QBR sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay may wildlife farm, breeder o permit holder sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act RA 9147. So, ang magpapasa lang nito mga kahabi ay yung may mga wildlife farm permit holder. Isa na po dyan yung CWR holder, wildlife farm permit, o yung breeder na nakarehistro sa DENR. Meron kasi tayo mga kahabi na nagbe-breed sila, mga breeder sila, pero wala pa silang papel or wala pa silang permiti or wala pa silang certificate. Ang unahin lang po muna natin ay yung inaalagaan nating mga kahabi na mga species ay iparehistro po natin sa DENR at after that na ma-issuean tayo ng certificate of wildlife registration o wildlife farm permit ay pwede na tayong capable na po tayo or included na po tayo sa pagpapasa ng QBR sa DENR. So bakit mahalaga ang quarterly breeding report? Ang QBR ay mahalaga dahil ito ay legal na requirements ng DENR. So kung meron tayong Certificate of Wildlife Registration or WFP ay yung pagpapasa po natin ng QBR every quarter ay magiging legal po ito, magiging requirements po ito. Karaniwan sa pamamagitan ng DENR by the Biodiversity Management Bureau o yung tinatawag ng BMB or DENR Regional Office. So doon po tayo magpapasa kung meron po tayong application sa BMB or sa DENR Regional Office. So ito po ay legal na requirements, itong quarterly breeding report. So yun po ang kahalagahan ng pagpapasa natin ng QBR. So karagdagan ko lang kahabi na pagpapasa po ng QBR ay every quarter ng taon. So sa isang taon po meron tayong 4 na quarter. So meaning to say 4 na beses lamang tayo magpapasa sa loob ng isang taon o yung per annum. Every quarter naman po ay 3 buwan. Yun po ang nilalaman ng isang quarter. So patuloy na legal at maayos ang pag-aalaga at pagpaparami ng wildlife. Patunay na legal at maayos ang pag-aalaga at pagpaparami ng wildlife. So kung tayo ay nagpapasa ng QBR sa DENR, ito'y patunay lamang po na legal at maayos yung ating pag-aalaga at pagpaparami ng mga buhay ilang. So yun po ang napaka-importante mga kahabi sa pagpapasa natin ng QBR para sa monitoring ng bilang ng hayop. So yung pagpapasa din po natin ng QBR ay ito po ay para ma-monitor ang ating mga inaalagaang hayop tulad ng birds,
yung kapanganakan o yung mga progenies. Kung meron tayong progenies, ay isusulat po natin sa breeding report at i-attach natin sa quarterly breeding report. Yun po ang kahalagaan ng pagpapasa ng QBR. Death, kung meron tayong mortalities, kailangan din ilagay natin sa QBR yung mortalities at yung necropsy report kung ano po yung sanhi naman ng pagkamatay ng species na ating inaalagaan. So acquisition, kung meron tayong mga nabili, mga bagong species, ay ito naman yung tinatawag na additional stock. So ilalagay naman natin or i-attach natin or isusulat natin doon sa quarterly breeding report yung mga na-acquire natin ng mga bagong species. I-attach din natin yung mode of acquisition nung nabili natin ng bagong species at saka yung LTP nito, inspection certificate at saka yung health certificate ng ibon. Ngunit mga photocopy lamang po ito ang i-attach natin sa QBR mga kahabi. Yung original ay sa atin po at tayo po ang mag-iingat nito. Tapos disposal, kung meron tayong i-dispose, kung meron tayong ibebenta, isusulat din po natin yan sa QBR. Ito ay napakahalaga para sa monitoring ng bilang ng hayop at kailangan din po ito sa database ng DENR para ma-monitor din nila yung ating mga inaalagaang mga species. So yun po ang kahalagahan ng pagpasa ng QBR sa DENR. So requirements din po ito mga kahabi para sa pag-renew ng wildlife farm permit. So kung tayo po ay isang wildlife farm permit holder or permittee, so pag nagre-renew tayo kasi ang wildlife farm permit mga kahabi ay 5 years lamang. Hindi tulad ng CWR na lifetime po ito. Ngunit kailangan sumunod tayo sa rules and regulation, policy and guidelines ng DENR para hindi po makansila at magkaroon tayo ng violation bilang isang certificate of wildlife registration. Ang requirements din po ang QBR sa pag-issue ng transport permit, certificate of wildlife registration, CWR o disposition permit. Tulad ng nasabi natin na pag tayo po ay CWR holder at meron tayong i-dispose, meron tayong ibebenta, so required din po yung ating updated na QBR. Hindi po yung mga sinaunang QBR, bagkus yung mga previous at updated na QBR, ito po ay atin ding i-attach sa pagbibigyan naman natin ng or kung sino po yung buyer natin. So napakahalaga po nito mga kahabi, ang kahalagahan ng pagpasa QBR na updated po dapat yung ating pagpapasa. So yun po mga requirements dito. Isa rin po itong dokumentong itong QBR. Nakakaiwas sa penalties, fine o pagka-cancela ng permit kapag hindi nakakapagsumiti. So yun po yung iyon po ang ating iwasan na magkaroon tayo ng penalties, mga pagkansela ng permit dahil sa hindi natin pagsusumiti. So kailangan po dito po ay ating obligation. Dapat nating sundin. Dapat natin italima ang pagpapasa ng QBR dahil ito po ay magiging grounds sa pagkansela sa ating registration permit o yung wildlife farm permit holder. So yun po napaka-importante ang pagpapasa ng QBR mga kahabi. So hope mayroon tayong mga natutunan mga kahabi kahit maliliit na bagay kung bakit at napakahalaga ng pagpapasa ng QBR sa DENR. Sino ang kailangan magpasa? So ito po, maganda po itong paglilinaw kung sino nga dapat ang kailangan magpasa. Lahat ba na nag-aalaga ng ibon ay kailangan magpasa ng QBR? Wildlife farm permit operators, iyon po ang kailangan magpasa ng QBR. CWR at wildlife farm permit holder. So yun po ang kailangan magpasa ng QBR. So doon po sa mga wala pang mga
Certificate of Wildlife Registration o Wildlife Farm Permit ay sikapin natin na may apply natin at makakuha tayo ng CWR or Wildlife Farm Permit bago po tayo magpapasa ng QBR. Wildlife breeders. So hindi po lahat ng breeders ay pwede magpasa ng QBR. Yun lamang pong may mga permittee at holder. Halimbawa, breeder ng reptiles, breeder ng ibon, breeder ng mammals, at iba pang mga wild species. Sila po ang mga kinakailangan magpasa ng QBR. So napakalaga at napaka-importante po ang pagpapasa ng QBR. Permit holder na may captive breed wildlife. So dito po tayo pumapasok dahil ang ginagawa natin mga kahabi dahil sa pag-aalaga ng ibon, ito po yung tinatawag na captivity breeding. Ito po yung ginagawa natin. So kailangan meron tayong permit holder tayo para napapahintulutan tayo ng DNR sa pag-aalaga at pagpaparami. Habang nag-aalaga tayo at nagpaparami, ito naman yung obligation natin na magpasa ng QBR every quarter of the year. Ano ang mangyayari kapag hindi nagpasa? So naman ito yung tanong. Ano ang mangyayari pag hindi tayo nagpapasa ng QBR? Violation ng permit condition. So ito po yung ating nasabi. Una, na magkakaroon po tayo ng grounds for violation sa atin pag hindi po tayo nagpapasa. Posibleng warning, multa, suspension o kanselasyon ng permit. So medyo mabigat-bigat po pag hindi po tayo nakakapagpasa ng QBR. Posibleng ito po ay isang babala mo na. Pwedeng pagmultahin tayo, so pwedeng isuspensyon yung ating permit or ikansela ang ating permit pag hindi po tayo nagpapasa ng QBR. Maaaring hindi maproseso ang iba pang aplikasyon sa DNR. So ito po ang mabigat. Kung tayo po ay meron pang gustong i-apply sa DNR at hindi tayo nakakapag-update ng QBR, ay maaaring hindi maiproseso kung ano man yung ating hakbangin or mayroon pa tayong gustong kunin na permit sa DNR. Ito po ay maaantala dahil sa hindi natin pagpapasa ng QBR. So yun po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan sa kahalagahan ng pagpasa ng QBR sa DENR. Dapat tuntunin natin ito, obligasyon natin, at dapat wag nating kalilimutan ang pagpapasa ng QBR. 4 na beses lamang naman po sa loob ng 1 taon ang ating pagpapasa. So hindi naman siguro tayo mahihirapan. So hopefully, at kung nagustuhan niyo ito mga kahabi, ang talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video nating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Nais ko rin pong i-shoutout ang mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout sa mga silent viewers. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Selvino Bariso o Kulagong Jr. Shoutout po sa inyo. Si kahabi Steven Sikat, si kahabi Nelson Bropas, si kahabi Uragon Doberman, and Q3E Aviary, at si kahabi Marvin Vicente, si kahabi Goldcrest Local, shoutout po, si kahabi MCI Tigbawas Aviary, si Jomel Sulado, shoutout po, si kahabi J Mesa, si kahabi GSB Aviaries, si Jumang CYG Rene, make sense, shoutout po, si Michael Amagan, at last but not the least, si kahabi Alan. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa kahalagahan at sa pagpapasa ng QBR sa DENR. So bago tayo magtapos, ay nais ko pong bumati sa inyo ng blessed holidays season this December. Merry Christmas po sa bawat isa at sa inyo mga kahabi. So hope enjoy tayo sa seasons of this
December. Sana alam natin yung center of this season. Ano po yung kahalagan na kung bakit tayo nagdiriwang. Mabuhay and God bless. Merry Christmas!